So kung papansinin nyo mga ka-villager, walang guard, walang kahit ano, tuloy-tuloy lang tayo. And isa pa, hindi na siya regulated. Ayan o, kabi-kabila, magpapatayo ng ganito, magpapatayo ng ganyan. And it turns out na naging sobrang crowded ng lugar, hindi siya maayos. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Yun guys, namiss nyo ba ako? Matagal-tagal tayong nawala, madami-dami kasi tayong inasikaso at medyo marami na rin namang nangyari mga ka-villager. Pero ngayon ang mahalaga, nandito na ulit tayo at nagbabalik para magbigay sa inyo ng mga updates dito sa Lancaster New City. Siyempre kasama pa rin dyan yung mga pangilan-ngilan nating motovlogs para maihatid sa inyo kung anong mga nangyayari at naganapan dito sa Lancaster New City. At ngayon mga ka-villager, sa pagbabalik natin, gusto ko kayong bigyan ng konting background kung saan ba talaga kami nakatira before. Kami nagpunta dito sa Lancaster New City, and even before pa kami lumipat sa Pasay. Kasi di ba sa mga previous vlogs natin nabanggit ko na before kami pumunta sa Lancaster New City, sa Pasay kami nakatira. But before that, nakatira kami sa Cabuyao, Laguna. Mamaya ituturo ko kayo kung saan kami mismo nakatira o saan yung mismong lugar kung saan kami galing. For today's episode guys, pag-uusapan natin kung ano nga bang mangyayari kung sakasakaling hindi pa ako kumuha ng bahay sa Lancaster New City, at ano nga bang mga possibility, ano nga bang chances ng isang ordinaryong mamamayan na makakuha ng isang kahit papaano simpleng townhouse dito sa Lancaster New City, at sa mga siguro ibang subdivision na rin na ka-level nito. Pero bago tayo magpatuloy sa video nito guys, give us a thumbs up, don't forget to hit that subscribe button, pati na rin notification bell para palagi tayong updated sa mga videos na ina-upload natin. And of course mga ka-villager, huwag din kalimutan i-like ang The Villager. Ang The Villager ay ang official FB page ng A Day with Eugene, kung saan tayo nag-upload ng mga lumang videos natin para sa mga bagong subscribers natin. Yan sa The Villager page, meron din mga konting reels, quick update sa Lancaster New City pag hindi tayo agad nakakapag-upload sa YouTube. Kaya para bigyan ko kayo ng konting background, kami or ako particularly ay nakatira sa Mamatid, Cabuyao, Laguna. So medyo malayo dito. Yan, before ako naging ka-villager or naging isang vlogger, doon ako nakatira. Pupuntahan natin ngayon yon. Dadaan tayo sa Arnaldo Highway para mapakita ko na rin sa inyo if ever nagpaplano kayong pumunta sa South, sa Cabuyao, sa Laguna, sa Batangas o any part ng South, pwede kayong dumaan dito via Carmona. Pwede rin naman kayong dumaan via Daang Hari, pwede rin naman doon. Papuntang MCX, papuntang San Pedro, pwede rin doon. Pero preferred kung dumaan dito ngayon since nakamotor naman tayo. Medyo matraffic kasi dito kumpara mo doon sa Daang Hari, kasi kalimitan may mga ginagawa dito sa bandang Carmona. Alright, Arnaldo pa din. Buti naman maluwag-luwag ngayon, Sunday kasi. Sarap magmotor oh, mahangin. Riding season kasi talaga sa Pilipinas, from January to April. Yan, sarap mag-ride talaga niyan. Kung dadaan nga pala kayo dito mga ka-villager tapos nakamotor kayo, ingatan nyo lang yung mga lubak. Madaming lubak dito na malalalim tapos matatalim. So may tendency na hindi lang basta-basta mabutas yung gulong nyo pag dumaan kayo sa lubak. Baka mangyari sumabog pa. So yan, dito tayo dadaan. Pagkaliwa natin dito, papunta na tong Dasma, SM Dasma, o yung tinatawag nilang SM Pala-Pala, at the same time yung Robinson's Dasma.
dito rin yun. So ito na yung sinasabi ko sa inyong traffic. Medyo masikip na kasi malapit na tayo sa Pa-Robinson. Kanan tayo rito puntang Carmona, pero kailangan yata natin magpagas. 2 bars na lang. So ito na yung Robinsons sa Dasma. Yan, Robinsons Place Dasma. Oh, may ginagawa pala dito kaya ma-traffic. At bawal kumaliwa, one way, so kailangan natin mag-U-turn. Yun. Alright, so dire-diretsuhin lang natin to hanggang makarating tayo ng National Road. Bas, may ATM ba dyan? Sa loob? Meron po. Alright mga ka-villager. Oh, malapit na tayo sa parang pa-exit ng South Super Highway or SLEX. So yan, nakalagpas na nga tayo sa intersection. Tapos dire-diretso lang tayo dito para makarating tayo sa Mamatid. So we are now officially entering Biñang City. So yun nga mga ka-villager, tinuturing ko rin na isa ako sa mga mapalad, o siguro hindi naman isa sa mga mapalad o maswerte na rin. At syempre hindi ko naman makukuha yung swerte na yon kung hindi ako sumugal. So mapalad ako na nakatira ako sa Lancaster, New City kahit pa paano. Hindi na ako nagre-rent ng normal na rent na hindi naman magiging akin yung bahay. Mapalad ako kasi sumugal ako. Kung hindi ako sumugal, siguro hindi ko na rin kakayanin kumuha ng bahay sa Lancaster, New City, o siguro kahit subdivision na ka-level ng Lancaster, New City. Bakit kamo? Nabanggit ko na sa mga unang vlogs ko before na nakuha ko yung bahay o yung property ko sa Lancaster, New City way back 2017. Yan, nag-decide ako nun kasi medyo masikip na rin kami sa apartment, kaya nag-decide ako na kumuha na rin ng bahay sa Lancaster, New City. Pero hindi pa Lancaster, New City yun eh. Naghahanap lang talaga ako ng simpleng townhouse para lang magkaroon ng sariling bahay, at saka medyo malaki-laki na rin ng area na para kakasa kami ng pamilya ko, kasama sila mommy and daddy, tsaka syempre si Ion at that time, tsaka si Pia. Medyo masikip na rin kami sa Pasay nun eh. So naghanap ako, and marami namang ding tumawag sa akin ng mga ahente, and yung pinakahuling tumawag sa akin is yung agent ko from Lancaster, New City. Pinoperan ako ng free tripping. So free tripping, may food, free yung van, drop off, tsaka sundo. So syempre parang okay yun, di ba? Parang sige, let's give it a try. Parang yan. So Lancaster, New City, marami ng advertisement yan noon. So parang kahit pa paano, medyo sikat-sikat na rin siya. Pero sa isip-isip ko, parang hindi ko to kaya. Ito try lang namin kasi libre lang naman yung tripping eh. So yun nga, pagdating doon, ganda ng bahay, syempre. May nagustuhan akong isang bahay doon. Nakalimutan ko na, Alice yata ang pangalan ng bahay na yun eh. Yung unang choice ko na parang doon lang kakasya yung sweldo namin. Short pa nga ng konti, medyo persado na. Tapos nung in-offer nung agent namin yung Thea, sabi ko ang ganda ng Thea, kaya lang medyo talagang short na kami. At that time, pre-selling pa lang yung mga bahay sa Zone 2. Kulang pa rin yung susweldohin namin. So kung magbabudget ako, parang every month short kami ng ilang libo para sa amortization ng bahay. So to make the long story short, ginambol namin. That was 2017. Ginambol namin yun para lang makakuha ng bahay. Kasi sa isip-isip ko may konti namang saving, tapos yearly naman may increase yung sweldo. So sa madaling sabi, sige, tsagain natin to. Mukhang kakayanin naman natin in the next 5 years, medyo magbe-break even na rin, or parang magiging hindi na tayo short since hindi naman tumataas yung amortization. Nung time na nakuha namin yung bahay, syempre binabayaran din namin yung
equity, di ba? Bago ka naman makapunta sa amortization. So yung buong taon na yun ng 2017, bawat bayad namin sa equity every month, lahat yun kinukuha namin sa savings namin yung kulang. So dahan-dahan naubos naman yung savings namin, pero natapos namin yung equity, di ba? At the time na natapos namin yung equity, konti na lang every month yung kulang namin. So napagtsatsagaan namin yun, OT-OT. Kung may ibang racket, sige, pwede naman, dagdag kita na rin. And isa pa, sabi ko, medyo mabigat na rin kasi at that time nagre-rent na kami sa apartment sa Pasay, tapos nagbabayad pa ako ng amortization dito sa Mamatid. So sabi ko, since hindi na rin naman natin to titirhan, siguro medyo pwedeng i-give up na rin natin tong property natin sa Mamatid para na rin makatipid tayo. Yun nga palang property ko dito dati sa Mamatid ay located sa Mabuhay City Homes. Yan, mga ka-villager, comment down below kung alam nyo yung lugar ng Mabuhay City Homes. Itong Mabuhay City Homes, kinuha ko to way back parang 2000 ano pa, 2001, 2002. So ang amortization ko dyan parang less than 3,000 lang. So yung time na kinuha ko yan, sobrang bigat para sa akin. Bilang magkano lang naman ang sweldo at that time, gusto ko lang talaga magkaroon ng bahay at lupa na sarili ko. Naaalala ko dati yung less than 3,000 na yan, pumapalya pa ako sa amortization. Sobrang bigat para sa akin, pero ginambol ko pa rin yon. Siguro kung hindi ko ginawa yung mga decision ko dati na naglakas loob akong kumuha ng bahay kahit papano, eh baka wala pa rin akong sariling bahay hanggang ngayon. Sobrang liit nung bahay na yon sa Mamatid, dun sa Mabuhay City. Primo, 20 square meters lang yung floor area, tapos 32 square meters yung lot area. Wala pa siyang garahe. Pero at that time, sobrang saya ko na nung kinuha ko yung property kasi I know, pagtanda ko or pag dumating yung panahon, meron akong napundar kahit papano. Alam ko kung saan pupunta yung mga perang kinikita ko sa pagtatrabaho. So ang point ko rito, sa mga ka-villager natin na kagaya ko na nangangarap na magkaroon ng bahay, hindi naman kailangan na sa Lancaster New City. Hindi ko siya pinopromote. Kahit ilabas nyo yung Lancaster New City dito, ang pinopoint out ko rito is, yun nga, mag-take tayo ng risk, gumambol tayo, basta may pangarap tayo, walang masama. Mapaplano natin ng maayos yan. Basta ang mahalaga, determined tayo, may buo yung loob natin, may determination tayo. Siyempre may tiyaga, may dasal, may plano. Ang pinaka-importante dyan mga ka-villager, na-gets ko na yan eh. Ang pinaka-importante dyan is yung pagpaplano, sustainability. Yan, yung sustainability nung ginawa mong game plan para matuloy-tuloy mo yung ginagawa mo para ma-achieve yung pangarap mo. Sa mga ka-villager, ito na yung sinasabi kong Mamatid. So ayan, napakasikip dito. Linggo pa ngayon ha, kung hindi pa Sunday ngayon, sipin nyo rush hour. Nako, sobrang traffic dito, sobrang daming tao, napaka-busy kasi ng street na to eh. So yung Mabuhay City Homes, dire-diretso lang dito. Dire-diretso ka lang dito. So ito na mga ka-villager yung papasok ng Mabuhay City. So ito Mabuhay City Homes na to. Ito yata yung phase 1. So kung papasin niyo mga ka-villager, walang guard, walang kahit ano, tuloy-tuloy lang tayo. And isa pa, hindi na siya regulated. Ayan o, kabi-kabila, magpapatayo ng ganito, magpapatayo ng ganyan. And it turns out na naging sobrang crowded nung lugar, hindi siya maayos. Siguro ito yung dahilan kung bakit ang Lancaster New City nire-regulate yung mga pagtatayo ng mga negosyo sa atin para hindi maging ganito, di ba mga ka-villager? So dito ako galing, yan, Mabuhay City Homes, prior Pasay, prior Lancaster New City. So ito lang yung masishare ko sa inyo ngayon mga ka-villager. Walang garahe yung mga bahay dito, duktong-duktong lang siya. Ayan. So yun lang mga ka-villager, sana naging makabuluhan tong video na to sa ating pagbabalik. Sana nagustuhan nyo at sana nakapag-share ako ng panibago makabuluhang content para sa inyo. So paano mga ka-villager, dito ko tatapusin tong vlog na to. See you soon!
And bye for now.